Hello guys, ngayon ay magluluto naman tayo ng sopas, corned beef sopas para sa aming hapunan. At yan lang guys ang lahok ng corned beef sopas. Bawang, sibuyas, paminta, mantikilya. Pag sopas guys, sa mantikilya ko ginigisa. Tsaka isang nor beef. Tsaka isang sandok at kalahating patis. Tapos isang katamtamang corned beef. Kahit anong brand ng corned beef pwede, basta corned beef. Tsaka isang latang malabnaw na gatas. Tapos kalahating kilong macaroni. Tapos syempre, ayan, nilagyan ko ng 2 hotdog. Ginayat ko ng pa-cube. Tapos syempre para healthy, may patatas, may carrots. Ginayat ko din ng pa-cube at syempre repolyo. Para mas healthy ang ating corned beef sopas, mas madaming gulay. Para healthy ang ating kakaining corned beef sopas. At yan guys, mag-uumpisa na nga akong maggisa. Ayan, sa kaldero na ako guys maggigisa. Kasi syempre hindi naman yung kasya sa kawali. Kaya diretso na sa kaldero. At ayan nga guys, mantikilya. Mantikilya ang pinaggigisahan ko. Hindi na ako naglalagay ng langis. Mantikilya na lang pag nagluluto ako ng sopas. Kasi mas masarap pag mantikilya ang pinaggisahan. At saka malinamnam. At saka healthy din naman guys ang mantikilya. Syempre. At ayan. Pag mainit na ang ating mantikilya, pwede nang ihulog ang bawang. Yan nga pala guys ay kalahating buong bawang na ginayat ko ng pino. Para mas malasa. Kasi ang bawang pagka pino ang gayat mo. At ayan. Gisa-gisa lang din guys sa pagluluto ng corned beef sopas. Gisa-gisa lang. At ayan, pagkalagay ko nga ng bawang, nung medyo mapula na, sinunod ko naman ang sibuyas. At yan guys ay isang malaking sibuyas lang. Kasi nga syempre, medyo tipid-tipid tayo sa bawang sibuyas. Kasi medyo mahal nga ngayon. Kaya basta meron, yun ang mahalaga, basta meron. Pero kung medyo sagana ka naman, mas maganda madami talaga para mas masarap. At ayan guys, sinunod ko naman ang paminta. At ayan, gisa-gisa lang, gisa-gisa. Basta tuwing magluluto tayo, talagang igigisang mabuti para mas masarap ang kahit anumang ating lulutuin. At ayan, nilagay ko na nga ang isang sandok at kalahating patis. Talagang isinasama ko sa gisa guys ang patis para mas mabango at mas masarap. Yan. Tapos pagkalagay ko ng patis, saka ko naman isinunod ang corned beef. Isang latang corned beef na katamtaman. Basta kahit anong corned beef guys, pwede. Yan. Gisa-gisa lang, gisa-gisa. Tapos pagka medyo nangangamoy na siya sa gisa, saka ko naman ibubuhos guys ang, yan ay kalahating kilo guys macaroni. Talagang naggigisa din ako guys ng macaroni kasi pag iginisa mo ang macaroni mas masarap. Bukod sa malasa siya talagang lumalapot ang kanyang sabaw. Kaya tuwing magluluto ako ng sopas, kahit anong lahok niya talagang ginigisa ko ang macaroni. Gisang-gisa. Tapos yan, sinasama ko din sa gisa ang carrots at saka patatas. Kasi halos panapanabay lang naman yan silang maluto. Macaroni, carrots at patatas. Halos sabay-sabay lang sila maluluto. Kaya pwede mo silang pagsama-samahin sa paggigisa. At ayan, kagaya ng dati, gisa-gisa lang, gisa-gisang mabuti. Hanggang sa magsama-sama ang ingredients niya lahat. Gisang-gisa lang.
ang technique ng masarap na luto. At ayan guys, binuhusan ko na siya ng isang pitsil at kalahating tubig yan. Yung kalderong yan, katamtaman lang dyan ang kalahating kilong sopas. Tansya ko na yan kasi dyan ako lagi nagluluto ng sopas, dyan sa kaldero kong yan. Kaya yung isang pitsil at kalahating tubig, katamtamang sabaw lang. At ayan, inihulog ko na nga ang nor beef guys. Talagang, at ayan guys, kumukulo na siya. At pag kumukulo na siya at medyo al dente na ang macaroni, pwede nang ihulog ang hotdog. Kahit anong hotdog guys, pwede. Pwede din ang cheese hotdog. Basta may hotdog para mas masarap ang luto natin ng ating corned beef sopas. At ayan, tinitingnan ko guys kung medyo malapit-lapit na bang maluto ang macaroni. At ayan, pag medyo malapit-lapit nang maluto ang macaroni, saka ko pa ilalagay guys ang repolyo. Talagang sa huli lagi nilalagay ang repolyo kasi mabilis lang naman yan maluto. Sa kaunting kulula ang kaunting init, talagang naluluto na ang repolyo. Kaya talagang sa lahat ng lutuin, talagang laging sa huli nilalagay ang repolyo para hindi siya malustak. Tsaka katamtaman lang ang kanyang luto, parang medyo crunchy pa, para healthy ang ating gulay, syempre hindi labog. Tapos ayan, pagkalagay ko ng repolyo, inawatan ko ng konti ang apoy niya, tapos itusunod ko na din yung isang latang gatas. Kasi kailangan guys awatan ang apoy, huwag dudubduban ang apoy, kasi pagka malaki ang apoy mo sa ganyang pag nagluluto ka ng sopas, magkokorta ang gatas pag kumulo siya ng kulong-kulo mabuti. Kaya pag ilalagay mo na ang gatas at repolyo, pwede mo nang kung sa shilin ka nagluluto, pwede mong pahinaan ang apoy, o kung sa abuhan ka naman nagluluto, awatan mo ang iyong gatong. Medyo baga na lang ang itira mo, at kahit naman baga ang matitira, talagang maluluto pa rin yan at kukulo dahil mainit nga ang abuhan kapag diyan ka nagluluto. At ayan, kaunting oras na lang yan guys, kaunting kulo na lang, at talagang malapit nang maluto ang ating corned beef sopas. At kaya nga yan ang napili kong lutuin guys, maulan. Siyempre pagka maulan, masarap humigop ng mainit na sabaw. At saka pagka ganyan ang niluto ko para sa hapunan o almusal, hindi na kami nakain ng kanin. Kasi yan pa lang busog ka na, para din kanin. Siyempre macaroni nakakabusog, kaya yan na lang kinakain namin. At ayan guys, kaunting oras na lang at kukulo na siya. Ayan, pagka hindi dubdub ang apoy niya, hindi siya nakurta. Talagang maganda ang kanyang pagkaluto, maganda ang sabaw. Kasi nga katamtaman na lang ang apoy kapag ihubuhos mo na ang gatas at saka repolyo. At ayan, kaunting oras na lang at malapit nang maluto ang ating corned beef